Marshall Peak, Kabanata 4337. Pagpupulong. Tunay na pagpapala ni Xiao Hong at Xiao He na masundan nila si Bishi. Nabuhay si Bishi sa loob ng maraming taon at may kaalaman na dapat pantayan. Anumang karunungan na maipapasa niya sa kanila ay mapapakinabangan nila habang buhay. Nais din ni Yang Kai na mapalapit kay Bishi, kaya sinamantala niya ang pagkakataong ito para bigyan siya ng pabor. Pagkatapos bumalik sa sarili niyang silid, nagpatuloy sa pagpapagaling si Yang Kai habang nasa retreat. Pagkaraan ng 10 araw, sa main conference hall ng Earth Spirit Land, umupo si Yang Kai sa head seat, kasama ang kaliwa at kanan na tagapagtanggol, sina Yuhi at Mo Mei, sa kanyang kaliwa at kanan. Sa ibaba ay ang mga miyembro ng Elder Council. Sina Yuhi at Mo Mei ay 6th grade Heaven Opening Realm Masters, habang kabilang sa mga miyembro ng Elder Council, maliban sa pagiging 4th grade ni Chen Tianfei, ang iba ay pawang 5th grade. Ang Voidland ay naging isang lugar na ngayon na puno ng mga paparating na talento, at hindi maraming lugar sa buong 3,000 mundo ang maihahambing sa kanila. Higit pa rito, ang Voidland ay itinatag ilang taon na ang nakalilipas. Kung ikukumpara dito, ilang henerasyon ang pinamana ng mga nangungunang puwersa ng ikalawang klase na iyon upang maging kung nasaan sila ngayon. Siyempre, ang Voidland ang nangunguna sa karamihan dahil sa recruitment ng Abundant City Cultivators, ngunit ito ay dahil din sa mga kakayahan ni Yang Kai. Ito ang unang pagkakataon na nagtipon ang mga pinuno ng Voidland para sa naturang pagpupulong upang talakayin ang direksyon nito sa hinaharap. Gayunpaman, bago iyon, nag-usap sila sa isa't isa tungkol sa lahat ng mga nadagdag at natalo sa nakaraang labanan. Bagamat ito ay isang landslide na tagumpay para sa Voidland, hindi ito nangangahulugan na hindi sila nagkamali. Anumang dakilang puwersa na bumangon ay kailangang dumaan sa lahat ng uri ng paghihirap. Ang gayong labanan ay ang sustansya at catalysta para sa paglago ng Voidland, at ito ay nakabuti lamang sa Voidland ngunit walang pinsala. Medyo masigla ang eksena ng mataong talakayan ng lahat. Nang medyo huminahon ang mga tao, nagsimula si Yang Kai. Bagaman ang ating Voidland ay nanalo ng ganap na tagumpay sa labanang ito, hindi natin dapat baliwalain ang mga bagay-bagay. Huwag kailanman isipin na ang mga dakilang puwersa ng 3,000 mundo ay madaling ay bully. Sa pagkakataong ito, tayo ang nangunguna dahil ang kaaway ay may napakalimitado o tahasang hindi tumpak na impormasyon tungkol sa amin at sa kapangyarihan ng aming Grand Array, kaya naman kami ay maaaring magkaroon ng napakahusay na mga resulta. Kung alam ni Kung Fang ang pamana ng ating Voidland ng maaga, ito ay magiging isang malayo, mas mahirap na labanan. Dapat magsikap ang bawat isa na linangin at palakasin ang inyong mga sarili sa pasulong. Ang lahat ay natural na sumangayon sa kanya. Pagkatapos ng lahat, alam na nila ito nang hindi na kailangang sabihin ni Yang Kai. Bagamat maraming Heaven Opening Realm Masters sa Voidland, 99% sa kanila ay kakalusot pa lang. Sila ay hindi sapat sa mga tuntunin ng pamana at ang kanilang mga pundasyon ay hindi pa matatag. Kapag nakikipaglaban ng mag-isa sa mga magsasaka sa iisang kaharian, malinaw na sila ay malalagay sa isang dehado. Tungkol dito, malinaw na naranasan ito ni Yuhi at Mo Mei. Lalo na si Mo Mei. Noong nakikipaglaban siya kay Luan Baifeng, halos buong panahon ay pinipigilan siya at patuloy lang siyang nagdedepensa. Gayunpaman, kakailanganin nila ng maraming mapagkukunan kung ang lahat ay nagsimulang magtanim, lalo na ang Heaven Opening Pills at mga cultivation resources ng lahat ng mga grado ay mataas ang demand. Kung hindi nila naranasan kamakailan ang gayong labanan, magiging mahigpit na muli ang pananalapi sa Voidland. Sa kabutihang palad, napatay nila ang halos 10,000 mga kaaway sa kamakailang labanan, at nakakuha ng maraming samsam ng digmaan, na sapat upang matugunan ang mga pangangailangan ng Voidland sa maikling panahon. Ang second manager na si Bayan Yuching ay agad na tumayo at maikling iniulat ang halagang nasamsam. Pagkaraan ng ilang sandali sa pakikinig, bahagyang tumanggo si Yang Kai at nagutos. Second manager, mangyaring alagaan ang usapin ng mga mapagkukunan ng paglilinang, dapat nating tiyakin na natutugunan natin ang mga pangangailangan ng lahat ng mga cultivator sa sekta. Magalang na sumagot si Bayan Yuching. Oo. Ang isang sistema ng mga puntos ng kontribusyon ay ipinatupad ngayon sa Voidland. Ang lahat ng mga magsasaka na lumahok sa nakaraang labanan ay nakakuha ng malaking bilang ng mga puntos ng kontribusyon at maaaring ipagpalit ang mga ito para sa mga mapagkukunang kailangan nila. Kung paano mapanatiling balanse ang supply at demand, hindi kailangang mag-alala ni Yang Kai tungkol dito, dahil gagawa ng solusyon si Bayan Yuching at ang Elder Council. Laminggaling si Yang Kai sa paligid habang ang kanyang mga daliri ay marahang nakakapit sa armrest ng kanyang upuan habang idinagdag niya. Ngunit hindi tayo maaaring umupo ng walang ginagawa at ubusin ang ating mga mapagkukunan.
Anumang mahusay na puwersa na nagnanais na umunlad ay nangangailangan ng iba't ibang mapagkukunan ng kita, na kasalukuyang kulang sa ating Voidland. Bagamat malaki ang kinita natin sa pagkakataong ito, maaga o huli, darating ang araw na mauubos ang mga samsam na iyon. Kung gusto nating umunlad at umunlad sa hinaharap, kailangan din nating magsimulang kumita. Agad na kinuyam ni Yun Xinghua ang kanyang kamao. Sect Master, mangyaring payagan ang nasasakupan na ito na bumalik sa Star City. Aalagaan ko talaga ito ng mabuti para kay Sir. Tumugon si Yang Kai. Natural, hindi natin mawawala ang Star City dahil ito ang pinakamalaking pinagmumulan ng kita at malamang na magpapatuloy ito sa hinaharap. Gayunpaman, sa kasalukuyang sukat ng Star City, natatakot ako na hindi ito magiging sapat upang matustusan ang Voidland sa katagalan. Noon, maliit lang ang bilang ng Heaven Opening Realm Masters sa Voidland, kaya ang kita ng Star City ay mabalanse pa rin ang budget, at kahit na magpatakbo ng maliit na surplus. Pero iba ang sitwasyon ngayon. Sa pagdaragdag ng higit sa 300 na Heaven Opening Realm Masters ng sabay-sabay, ang pang-araw-araw na pagkonsumo ng Heaven Opening Pills lamang ay naging napakalaking bilang, kaya ang kita ng Star City ay napakaliit. Tumingin si Yang Kai sa paligid at nagtanong, mayroon bang magandang ideya? Nagkatinginan ang grupo mula sa Abundance City ngunit hindi alam kung ano ang gagawin. Pagkatapos ng lahat, pumasok sila sa Outer Universe, at walang alam tungkol sa labas ng mundo. Dahil ngayon ang paksa ay tungkol sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng Voidland, anong magagandang mungkahi ang maibibigay nila? Bahagyang nag-isip si Yun Xinghua at saka kinuyam ang kanyang kamao. Sect Master, baka makahanap tayo ng paraan para makakuha ng mas maraming mapagkukunan sa Void Territory. Lumingon si Yang Kai sa kanya. Ituloy mo, ipinaliwanag ni Yun Xinghua. Sa alinmang dakilang teritoryo, maraming dakilang puwersa at Universe World. Ang paligid ng mga dakilang puwersa na ito at ang iba't ibang Universe World ay dapat na binuo noon pa man. Kung may resources kahit saan, ibinulsa na sila ng iba ngayon. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na walang halaga sa paghahanap sa natitirang bahagi ng Great Territory. Marahil ay may ilang hindi kilalang mga lugar na naglalaman ng mga hindi natuklasang mapagkukunan, lalo na ang pagkakaroon ng Universe Cave Heavens at Universe Paradises. Isang Universe Paradise ang natagpuan 3,000 taon na ang nakalipas sa aming Shokang Swan Territory, sa loob ng domain ng Shokang Swan Pavilion. Dahil mismo sa pag-unlad ng Universe Paradise na ang Shokang Swan Pavilion ay naging pinuno ng Shokang Swan Territory. Nagtaas ng kilay si Yang Kai. Isang Universe Paradise. Ang Universe Paradises at Universe Cave Heavens ay ang miniature universe na naiwan pagkatapos ng pagkamatay ng High-Grade Heaven Opening Realm Masters. Ang miniature universe ng High-Grade Heaven Opening Realm Masters ay mahalagang walang pinagkaiba sa totoong universe worlds. Sa makatuwid, pagkatapos ng kamatayan ng naturang master, may pagkakataon na ang miniature universe sa kanilang katawan ay hindi bumagsak sa halip ay mapanatili ang istruktura nito at sumanib sa void. Ang labi ng pagkamatay ng isang 7th grade Heaven Opening Realm Master ay magiging isang Universe Paradise, habang ang labi ng pagkamatay ng isang 8th grade Heaven Opening Realm Master ay magiging isang Universe Cave Heaven. Ang Blood Monster Cave Heaven ay isang Universe Cave Heaven. Nagpatuloy si Yun Xinghua. Mula noong sinaunang panahon, ilang High-Grade Heaven Opening Realm Master ang ipinanganak sa 3,000 mundo. Matapos ang pagkamatay ng High-Grade Heaven Opening Realm Masters, ang miniature universe sa kanilang mga katawan ay may iwan minsan. Bagamat karamihan sa High-Grade Heaven Opening Realm Masters ay babalik sa kanilang mga katutubong teritoryo bago mamatay, palaging may mga pagbubukod. Masasabing halos lahat ng Great Territory ng 3,000 Worlds ay may Universe Paradises at Universe Cave Heavens. Gayunpaman, ang mga pasukan ng mga lugar na ito ay palaging sarado at ang mga ordinaryong tao ay hindi makapasok sa mga ito. Kaya, natural na hindi sila mahanap. Bahagyang tumango si Yang Kai. Idinagdag ni Yun Xinghua. Sa makatuwid, hanggat makakahanap tayo ng ganitong pasukan, maaari nating mamanahin ang lahat ng legacies ng nahulog na High-Grade Heaven Opening Realm Master na iyon. Ang lahat ng High-Grade Heaven Opening Realm Masters ay may napakaraming pamana. Maaaring mahihinuhal ng isa ang halimbawa ng sitwasyon sa Blood Monster Cave Heaven. Sa gilid, sumimangot si Chen Tianfei. Natatakot ako na hindi ito magiging ganoon kadali. Kinuyam ni Yun Xinghua ang kanyang kamao habang sumagot. Kung hindi man lang natin susubukan, hindi natin malalaman. Maaaring may ilang pagkakataon. Dapat pasanin ng subordinate na ito ang pasanin ng paghahanap ni Sect Master, ngunit tungkol sa bagay na ito, mas mabuting magkaroon ng mas mataas na cultivation ang humawak nito. Agad na tumayo si Pang Duo at inalok ang sarili. Pupunta ako. Mabilis na ipinahayag ni Yun Xinghua.
Si Elder Pang ay isang 5th grade Heaven Opening Realm Master, kaya angkop para sa kanya na gawin ang gawaing ito. Bukod dito, kahit na hindi tayo makahanap ng Universe Cave Heaven o Universe Paradise, sulit pa rin kung makakita tayo ng hindi pa natuklasang Universe World o Spirit Province. Nag-isip sandali si Yang Kai at inihayag. Pag-usapan natin ito muli sa susunod. Bagamat talagang kaakit-akit ang mga pamana ng high-grade Heaven Opening Realm Masters at malaking tulong ito sa Voidland kung mahahanap ang ganoong pamana, walang bakas ng mga ganoong bagay na lumilitaw sa Void Territory sa napakaraming taon. Kung hahanapin nila ngayon, baka wala silang mahanap. Ang Heaven Opening Realm Masters sa Voidland ay nangangailangan ng oras para pagsamasamahin ang kanilang mga kultibasyon, kaya walang oras na sayangin sa ngayon. Hindi pa huli ang lahat para maghanap ng nakabaon na kayamanan kapag ang Voidland ay ganap na natatag sa hinaharap. Iminungkahi ni Yuhi, mukhang kailangang palawakin lang muna natin ang sukat ng Star City sa ngayon. Kung lalawak ang laki ng Star City, maaari nating madagdagan ang ating kita. Bahagyang ngumiti si Yang Kai. Palagay ko rin, ngunit medyo nag-aalala pa rin si Yuhi. Ngunit Young Master, dahil ang Voidland ay nakatagpo lamang ng isang mahusay na labanan, at sa mga chismis na bumabalot sa Star City mula noon, ang katanyagan at reputasyon na natamo ay halos naubos na. Bagamat hindi natin alam kung ano ang sitwasyon ngayon sa Star City, tiyak na hindi ito magiging maganda. Dati, ang Voidland ay nakakuha ng malaking bilang ng mga dakilang puwersa sa pamamagitan ng marketing ng kompletong set ng 5th grade cultivation resources, na nagdala sa Star City ng panandaliang kasaganaan nito. Gayunpaman, sa pagsalakay ng 100 Sect Alliance, at kasama si Yun Xinghua at ang iba pa, na nagbabantay sa Star City, na nabihag ng buhay, tiyak na nasa gulo ito ngayon. Tiyak nakakalat din ang balita ng labanang ito. Siyempre, gagawin nitong sikat ang Voidland, ngunit hindi rin ito maaalis ang maraming negatibong epekto. Kung may natatakot sa Heavenly Sword Union o sa iba pang sect sa 100 Sect Alliance, maaaring wala na silang lakas ng loob na makipagkalakalan muli sa Void Star City. Higit pa rito, mayroong ilang Cave Heavens at Paradises na sumusuporta sa Heavenly Sword Union. Walang nang ahas na saktan ang Cave Heavens and Paradises sa pamamagitan ng pagbisita sa Void Star City. Kung walang dumating, natural na magiging desyerto ang Star City. Makatuwid, ang kakayahang mapanatili ang Star City ay sapat na, habang ang pagpapalawak nito ay tila walang pag-asa. Bahagyang ngumiti si Yang Kai. Dahil ang katanyagan ay maaaring maubos, natural din itong maibabalik. Hanggat nag-aalok ang Voidland ng isang bagay na sapat na kaakit-akit, bakit tayo mag-aalala na hindi darating ang mga mamimili? Tumingin si Yuhi kay Yang Kai ng may pag-iisip. Ang ibig sabihin ng Young Master ay... Sumagot si Yang Kai. Kung magbebenta tayo ng Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pills, naniniwala ako na malapit nang maging sikat ang Star City. Ang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill ay maaaring lubos na mapabuti ang pagkakataon ng isang cultivator na matagumpay na makapasok sa Heaven Opening Realm. Ang gayong magandang bagay ay pagnanasaan ng lahat, na humahantong sa isang malaking pangangailangan para dito. Kahit na ang Cave Heavens at Paradises ay gusto rin ng mga tabletang ito. Maaari itong isipin na kapag kumalat ang balitang ito, marahil ang buong 3,000 mundo ay mababaliw dito. Sa panahong iyon, hindi mabilang na mga tao ang dadagsa sa Void Star City. Pero Young Master, kung gagawin natin ito, lahat ng Heaven Opening Realm Masters ng Voidland ay kakailanganin para bantayan ang Star City. Nakasimangot si Yuhi. Ang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill ay isang nakakainggit na kayamanan. Kung walang sapat na kapangyarihan upang bantayan ang Star City, mahirap mag-garantya na hindi ito haantong sa mga kaguluhan. Kaya, kahit na ang lahat ng Voidland Heaven Opening Realm Masters ay ipinadala, maaaring hindi rin nila mapipigilan ang gayong mga kaguluhan na mangyari. Ito ay katumbas ng paglalaro ng apoy. Martial Peak, Kabanata 4338. Malaking kilusan. Ngunit kung ang lahat ng Heaven Opening Realm Masters sa Voidland ay ipapadala ng sabay-sabay, ano ang mangyayari sa headquarters? Kinailangan ng malaking halaga ng mga mapagkukunan upang mabuo ang 9 Heavenly Layers Grand Array, kaya paano nila ito ibibigay? Hindi pa banggitin ang mahigit 10,600,000 disipulong dinala ni Yang Kai mula sa Star Boundary hanggang Voidland. Imposibleng iwanan niya ang mga ito. Sa madaling salita, sa kasalukuyang sitwasyon ng Voidland, kailangan nilang pumili sa pagitan ng headquarters o ng Star City na aalagaan. Halata ito sa lahat, at napuno ng pag-aalala ang kanilang mga mukha nang marinig nila ang mga salita ni Yang Kai. Bahagyang ngumiti si Yang Kai. May plano ako, huwag kang mag-alala. Kung noon pa man, maaaring hindi naisip ni Yang Kai ang ideyang ito.
Ang Voidland ang kanyang pinagmulan, ang pundasyon ng kanyang foothold sa 3,000 worlds. Daan-daang libong mga disipulo ang naninirahan dito, kaya't siya ay nag-aatubili na isuko ito kahit na ano paman. Mas gugustuhin niyang dahan-daang masira ang Star Sea. Ang paggawa nito ay malamang na humantong sa Void Star City na umiiral sa pangalan lamang sa loob ng ilang taon. Ngunit pagkatapos malaman ang tungkol kay Bishi, isang napaka-bold na ideya ang pumasok sa isip ni Yang Kai. Siyempre, kung ang ideyang ito ay maisa sa katuparan, ang matandang Bishi ay kailangang makipagtulungan sa kanila. Nadama ni Yang Kai na hindi ito magiging malaking isyu. Ang pagpapaunlad ng Star City, pagpapalawak ng sukat nito, at muling pagtatatag ng katanyagan nito ay isang pangangailangan upang matiyak ang patuloy na paglago ng Voidland. Para sa isa, kung wala ang matatag na kita na ibinibigay ng Star City, ang mga mapagkukunan ng pagtatanim sa Voidland ay magiging isang problema sa lalong madaling panahon kaysa sa huli. Para sa isa pa, ang high-grade yin element resources na kailangan ni Yang Kai ay maaaring matagpuan sa Star City na ito kung lumawak ito ng sapat. Ang pananambang ng 100 Sect Alliance ay napagtanto ni Yang Kai na may ilang cave heavens at paradises na nag-aalala na ibagsak siya, at handang supilan siya, isang potensyal na banta sa hinaharap, habang siya ay nasa duyan pa. Sa kasong ito, imposible para sa kanya na maghanap para sa mga mapagkukunan ng paglilinang na kailangan niya sa labas, kung hindi, siya ay gumagawa ng mga pagkakataon para sa iba na patayin siya. Sinabi sa kanya ng Lady Boss noon na tutulungan niya itong maghanap ng isang high-grade yin element resources, ngunit kahit bilang 6th grade Heaven Opening Realm Master, ang Lady Boss ay kailangang maging lubhang mapalad upang makakuha ng ganoong bihira at mahalagang mapagkukunan. Hindi sa hindi nagtiwala si Yang Kai sa Lady Boss, ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay nagbigay sa kanya ng bagong pakiramdam ng pagkaapurahan. Kailangan niyang pagbutihin ang kanyang lakas ng mabilis. Kung makukuha niya mismo ang kailangan niya, hindi na niya kailangang guluhin ang Lady Boss. Hindi pa rin alam ni Yang Kai na ang Lady Boss ay lumusab na sa isang forbidden zone kasama ang 3 shop hands mula sa First Inn, para lang maghanap ng high-grade yin element resources para sa kanya sa loob. Sa pagkakaroon ng Lady Boss, nagkaroon ng mataas na pagkakataon na magtagumpay. Dahil mismo sa balitang ito ay sinugod ni Kung Fang ang pananambang kasama ang 100 Sect Alliance. Kung hindi, huli na sa sandaling bumalik ang Lady Boss at nagawa ni Yang Kai na i-condense ang isang high-grade yin element power. Sa kasalukuyang sitwasyon, kung hindi makapaghanap si Yang Kai ng mga mapagkukunan sa labas, maaari na lamang niyang hintayin ang iba na maghatid ng kailangan niya sa kanyang pintuan. Ngunit kung wala siyang maiaalok sa kanila, paano siya makakaakit ng iba na makipagkalakalan dito? Sa makatuwid, ang reputasyon ng Void Star City ay kailangang itaas, at ang tanging magagamit niya ngayon ay ang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill. Alam ni Yang Kai ang iba't ibang panganib na maaaring idulot ng pagbebenta ng Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill, ngunit wala siyang pagpipilian. Kung ikukumpara sa mga panganib na kasangkot, ang mga posibleng pakinabang ay mas malaki. Mahirap mahanap ang mga high-grade resources, ngunit sigurado si Yang Kai na ang mga pangunahing cave heavens at paradise ay magkakaroon ng ilan. Kaya, para makuha niya ang isang high-grade yin element resources, kailangan niyang magsimula sa cave heavens and paradises. Mayroong 36 na cave heavens at 72 paradises. Habang siya ay nakasisire sa paningin ng ilan at gusto nilang putulin ang kanyang mga pakpak bago siya makakalipad, ang ilan ay nakatayo lamang at walang ginagawa, habang ang ilan ay nais pang manalo sa kanya. Nagkaroon ng magkakaibang opinyon tungkol sa kanya. Gayunpaman, hindi alintana kung aling cave heaven o paradise iyon, wala sa kanila ang handang panoorin siyang direktang makamit ang high-grade heaven opening realm. Bilang patunay, iminungkahi ni Ku Hua siyang mula sa Yin Yang Cave Heaven na magpakasal siya sa kanilang sect, ngunit kahit na iyon ay may paunang kinakailangan na makapasok lamang siya sa 6th grade Heaven grade realm. Masasabing ang Yin Yang Cave Heaven ay nagbigay sa kanya ng pinakamainit na saloobin, ngunit maaari bang tanggapin ni Yang Kai ang ganoong kondisyon? Napakatibay ng kanyang pundasyon na kung hindi niya maabot ang high grade Heaven opening realm ng direkta, pagsisisihan niya ito sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Kaya, kahit na may malapit siyang personal na relasyon kay Ku Hua Xiang, hindi nag-atubili si Yang Kai na tanggihan ang panukala ng Yin Yang Cave Heaven. Alam niya na ang lahat ng problema ay mawawala hanggat siya ay sumali sa Yin Yang Cave Heaven, ngunit ang katatagan na nagdulot ng kapinsalaan ng kanyang sariling kinabukasan ay maaaring hindi magtatagal magpakailanman, dahil natatakot siya na ang kanyang mga pagsisisi ay mapuno siya sa hinaharap at hadlangan ng kanyang martial Dao.
Walang cave heaven o paradise ang magpapahintulot sa kanya na makapasok sa 7th grade heaven opening realm, ngunit iyon ay habang si Yang Kai ay hindi kwalipikadong makipag-usap at makipagkalakalan sa kanila sa kahit na mga termino. Gayunpaman, habang hawak niya ang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pills, nakatitiyak si Yang Kai na may lilipat sila. Hanggat natutokso sila, may posibilidad na makipagpalitan. Bukod sa Cave Heavens and Paradises, maaaring mayroong isang cultivator sa malawak na 3,000 worlds na nagtataglay ng high-grade yin element resources. Gayunpaman, dahil sa napakataas na halaga nito, kahit na may nakakuha ng gayong kayamanan, maaaring wala silang lakas ng loob na kunin ito. Marahil ay may ilan na nagtataglay ng gayong mga kayamanan ngunit itinatago ang mga ito. Ang mga taong tulad nito ay malamang na hindi masyadong malakas, ngunit maaari silang magkaroon ng mga inapo o mga disipolo na posibleng umakyat sa Heaven Opening Realm. Anuman ang mga pangyayari, ang high-grade yin element resources na kailangan ni Yang Kai ay kailangang mahulog sa Star City, at ang paggamit ng Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill ay ang pinakamahusay na pain. Sa lahat ng mga pagsasaalang-alang na ito, ang pagpapalawak ng Star City ay naging hindi maiiwasan. Tungkol sa usapin ng Voidland at Void Star City, gumawa si Yang Kai ng desisyon. Dahil sinabi niyang siya na ang bahala sa lahat, kahit na may pagdududa pa ang iba, hindi na sila nang ahas na magsalita pa. Kaagad pagkatapos, inutusan ni Yang Kai ang ilang Heaven Opening Realm Cultivator na magtungo sa mga subordinate sect sa ilalim ng Voidland upang hilingin sa kanila na mag-ambag ng ilang teritoryo para palawakin ang Star City. Ang Voidland ay hindi lamang ang dakilang puwersa sa Void Territory. Mayroon ding 7 third-class great forces tulad ng Golden Light Dock at Soaring Crane Sect, ngunit kahit na ang pinakamalakas sa third-class great forces na ito ay third-grade Heaven Opening Realm Masters pa rin. Naglingkod sila noon sa 7 Wonders Land, kaya pagkatapos na mapalitan ng Voidland ang 7 Openings Land, natural na sumunod sila sa pangunguna ng Voidland. Sa 3,000 mundo, ang istruktura ng mga dakilang puwersang ito ay palaging isang hierarchical. Bawat isa sa mga dakilang puwersang ito ng ikatlong klase ay nagbantay sa ilang universe world. Ngayong hiniling ni Yang Kai na palawakin ang laki ng Star City, pumayag sila, dahil hindi ito malaking bagay, at hindi rin sila nang ahas na tumanggi na mag-ambag ng ilang spirit peaks mula sa kanilang universe worlds sa proseso. Pagkatapos ng talakayan, naghiwa-hiwalay ang mga tao, at naglakbay muli si Yang Kai sa Dragon Sun's Peak. Ngayong nakatira na si Bishi sa spirit peak na iyon, kailangang may pangalan para dito, at kinuha ni Yang Kai ang kanyang sarili na pangalanan itong Dragon Sun's Peak. Nagkita sila at nag-usap, at umalis si Yang Kai pagkaraan ng wala pang isang stick ng insenso. Dumating si Yang Kai para sa isang pabor sa pagkakataong ito, at dahil ito ay isang maliit na pagsisikap lamang para sa Old Bishi, hindi siya tumanggi. Pagkaraan ng ilang araw, napaghandaan na ang lahat. Si Yang Kai ay nakatayo sa ere sa itaas ng Voidland, habang ang isang grupo ng Heaven Opening Realm Masters ay tumangala mula sa ibaba. Tahimik na naghihintay sa ibaba ay hindi lamang ang maraming Heaven Opening Realm Masters, kundi pati na rin ang maraming iba pang cultivator na nakatanggap ng balita. Lahat ng nasa Voidland, kahit sino, ay nakatanggap ng parehong mga tagubilin. Huwag pumasok sa pag-iisa na hindi maaabala, dahil maraming paggalaw sa Voidland ngayon. Kung ang isa ay nabalisa sa isang kritikal na sandali, maaari silang masugatan. Personal na nagpadala si Yang Kai ng isang tao upang ipasa ang utos na ito, at lahat ay natural na binibigyang importansya ito. Ang ilang Great Emperor ay nagtipon, at si Zhang Wuhen ay tumingin sa langit ng may pagkalito, bumubulong. Ano ang ginagawa ng batang iyon? Hinimok ni Mo Huang. Bakit hindi na lang pumunta at magtanong kung gusto mong malaman? Lumingon si Zhang Wuhen sa kanya. Bakit hindi mo itanong? Nagkibit balikat si Mo Huang. Malalaman ko rin naman sa isang sandali, bakit ka pa magtatanong? Pagkatapos magsalita, nagkatinginan saglit sina Mo Huang at Zhang Wuhen bago sila tumalikod sa isa't isa. Gaano karangal ang dalawang Great Emperor sa Star Boundary? Kapag nahaharap sa sitwasyong ito, tiyak na susugod sila ng walang pag-aalinlangan para humingi ng, "Brat, anong ginagawa mo?" At ang brat na iyon ay malamang na hindi maglalakas loob na magtago ng anuman. Ngunit ngayon ay hindi na nila naisip na magtanong man lang. Hindi sa wala silang lakas ng loob, sa halip ay dahil nakikitungo na ngayon si Yang Kai sa lahat ng uri ng Heaven Opening Realm Masters, at wala silang sapat na kakayahan na makialam. Hindi sila nakakatulong sa pakikipaglaban sa mga dayuhang kaaway kamakailan lang, na talagang nagpabagabag sa kanila, ang mga Great Emperor. Napabuntong hininga si Mo Huang at nagpahayag. Kailangan nating sumulong sa Heaven Opening Realm sa lalong madaling panahon. Lahat ng Great Emperor ay tumanggo na parang mga manok na tumutusok ng kanin. Sa ibang lugar,
Magkasama sina Yuhi at Momei. Elder Sister Yuhi, ano ang ginagawa ng Sect Master? Nagtataka na tanong ni Momei. Dahan daw ang umiling si Yuhi. Hindi ko alam. Sinabi lang ni Young Master na maaaring may malaking kilusan ngayon, ngunit hindi kailangang magpanik ang lahat. Nagulat si Momei. Hindi mo rin alam. Sa Voidland, ang pinakamalapit na tao kay Yang Kai sa labas ng kanyang mga asawa ay tiyak na si Yuhi, kaya natural na inakala ni Momei na may malalaman si Yuhi tungkol dito, ngunit kahit siya ay walang ideya. Ngumiti ng bahagya si Yuhi. Dahil nagbigay ng ganoong utos si Young Master, dapat ay mayroon siyang sariling mga plano. Kailangan lang nating maghintay at manood. Tumanggo si Momei at sumang-ayon, naguguluhan pa rin. Ang pagpupulong noon ay patungkol sa pagpapalawak ng Star City at pagpapataas ng katanyagan nito. Sa katunayan, agad ding nagpadala si Yang Kai ng mga kinatawan sa kanilang mga subordinate na puwersa upang sila ay magambag ng lupa upang palawakin ang laki ng Star City. Ang iba't ibang palatandaan ay nagpakita na si Yang Kai ay tututuon sa Void Star City, at kailangan ng lakas tao para mapaunlad ang Star City, kaya bakit sila lahat ay nagtipon dito sa headquarters, naghihintay lang. Habang silang lahat ay nagtataka, narinig nila ang malakas na boses ni Yang Kai mula sa itaas. Oras na, Senior. Mula sa kaibuturan ng Voidland ay dumating ang tinig ng matandang kabibi ng pagong mula sa araw na iyon. Maliit na bagay lang, tumayo ang lahat. Nang bumagsak ang mga salita, biglang dumating ang mga dagandong mula sa buong Voidland, at ang lupa ay yumanig ng malakas. Hindi mabilang na mga cultivator ang nawalan ng balanse at marami ang halos mahulog sa lupa, kaya napilitan silang lumipad sa langit. Sa isang iglap, ang kalangitan sa itaas ng Voidland ay napuno ng mga figure ng tao. Isang nakakatakot na aura ang biglang sumabog mula sa Voidland, na parang isang natutulog na dragon ay nagising. Napakalakas ng aura kaya natakot pa ito sa 6th grade Heaven Opening Realm Masters tulad ni Yuhi at Momei. Sa kabutihang palad, ang aura ay binawi pagkaraan ng ilang sandali. Kung hindi, ang daan-daang libong mahihinang disipulo sa Voidland ay hindi na makakaligtas. Sa napakalaking paggalaw, ang Voidland ay tila babagsak na, at ang lahat ay natural na natatakot. Nilingan ni Momei ang kanyang ulo upang tumingin sa paligid, sinusubukang alamin kung ano ang nangyayari, ngunit hindi nagtagal ay nanlaki ang kanyang mga mata habang nakaturo sa isang tiyak na direksyon at napabulalas. Elder Sister Yuhi, tumingin ka doon. Marshall Peak, Kabanata 4339. Migration. Sinundan ng tingin ni Yuhi ang daliri ni Momei, lumipad ang kamay nito sa mapupulang labi nito nang makita ang itinuturo ng kapwa protector. Sa direksyon na iyon, kung saan nanginginig ang lupa, isang malaking ulo ang biglang lumitaw. Isang napakalaking behemoth na tila ulo ng isang pagong ang lumitaw sa lokasyon ng Yang Spirit Land, na ang buong Yang Spirit Land ay nakatanim sa ulo na ito. Parang may bigla si Yuhi na na-realize at mabilis siyang pumanhik sa hangin. Nang lumingon siya upang tumingin, lumitaw ang makapal at napakalaking mga paa sa ilalim ng metal, wood, water, at fire spirit land. Nang tumingin siya sa ibaba ng Yin Spirit Land, may buntot pa nga. Isang larawan ang gumuhit sa kanyang isipan nang hindi sinasadya. Ang buong Voidland ay tila dinala sa likod ng isang higanteng pagong. Natigilan si Yuhi. Siya ay nanirahan dito sa loob ng maraming taon na ngayon, ngunit ni minsan ay hindi niya naisip na ang isang napakalaking sikreto ay nakatago sa ilalim ng Voidland. Kasabay ng paglitaw ng matanda na may balat ng pagong ilang araw na ang nakararaan, malabo niyang naisip ang sitwasyon. Ang Heaven Opening Realm Masters ay parehong natakot at nabigla nang makita ang totoong anyo ni Old Man Bishi, ngunit higit sa lahat, sila ay nasa sabik. Pao! Itinaas ni Bishi ang kanyang ulo at nagpakawala ng isang mahaba, nanginginig na alulong na yumanig sa mundo, pagkatapos ay dahan-dahang inikat ang kanyang katawan, at iginalaw ang kanyang mga paa sa direksyon na itinuro ni Yang Kai, dinadala ang buong Voidland sa direksyon ng Star City. Bagaman hindi mabilis ang kanyang mga galaw, ang kanyang bilis ay kahit anong ngunit mabagal. Ang lahat sa Voidland ay nakaramdam ng mabilis na pagbilis at sa lalong madaling panahon ay nakita ang labas ng mundo na umuurong na kasing bilis ng kidlat. Namulat ang realisasyon, at napabulala si Momei. Kaya ito ang plano ng Sect Master. Sa kasalukuyang lakas ng Voidland at ng mga kalaban na ginawa nito, maaari lamang silang pumili sa pagitan ng kanilang headquarters at ng Star City, na iiwanan ang isa. Gayunpaman, kung ang buong Voidland ay lumipat sa tabi ng Star City, ang problema ay malulutas. Para sa iba, ang paglipat ng headquarters ay halos imposibleng gawain, ngunit hindi ito problema para sa Voidland. Titingnan ang buong 3,000 mundo,
Ang Voidland ay marahil ang tanging sekta na madaling makagawa ng ganito. Imposible para sa alinman sa mga cave heavens o paradise na tularan. Sa tulong ng higanteng divine spirit na ito, hindi na kailangang mag-alala niyang kay tungkol sa iba pa. Ang kailangan lang niyang gawin ay bigyan ng direksyon si Bishi, at dadalhin ng huli ang Voidland patungo sa Star City. Ang paglalakbay ay tumagal lamang ng 7 araw. Sa panahong iyon, nakatanggap si Pang Duo ng mga utos mula kay Yang Kai na dalhin ang ilang mga subordinate upang tingnan ang sitwasyon sa Star City sa unahan nila. Matapos mahuli si Yun Xinghua at ang iba pa ng Heavenly Sword Union habang naka-duty sa Star City, walang nakakaalam kung ano ang naging sitwasyon. Dahil binalak nilang muling ay modelo at muling pasiglahin ang Star City, higit na tututukan ang pagpapatakbo nito. Sa Dragon Sun's Peak, sina Yang Kai at Old Man Bishi ay nakaupo sa tapat ng isa't isa, isang chessboard ang nakatanim sa pagitan nila, habang sina Xiaohong at Xiaohe ay naghahain ng tsaa. Si Bishi ay isang napakahusay na manlalaro ng chess, at si Yang Kai ay malinaw na hindi karapat-dapat na maging kanyang kalaban. Ang kanyang mga sundalo ay nalipol pagkatapos ng 2 hanggang 3 round, na nagpadala sa kanila ng flying pelmel, habang si Yang Kai ay napakamot sa kanyang ulo at tenga sa kahihiyan. Mabilis na nene si Bishi. Bata, kulang ang iyong kakayahan. Nakakatamad makipaglaro sa'yo. Pinaikit ni Yang Kai ang kanyang mga mata sa kanya, nilalabanan ang pagnanasang i-flip na lang ang board. Pagkaraan ng ilang araw na magkabati, mas naging magkakilala ang dalawa. Nalaman ni Yang Kai na bagamat ang matandang ito ay may pambihirang lakas at kaalaman, hindi siya gaanong mapagpanggap. Siya ay pala kaibigan, kaya natural na hindi kailangan ni Yang Kai na kumilos ng labis na magalang. Habang kinakagat ang kanyang leeg para subukang sirain ang game plan, biglang pumasok si Yuhi. Young Master, malapit na tayo sa Star City. Oh, nandito na tayo, mabilis iyon. Nagmamadaling bumangon si Yang Kai, di sinasadya, na ikinalat ang natitirang mga piraso ng chess sa kanyang kamay sa board, ganap na ginulo ang kaayusan. Tinatapik ang kanyang puwitan, malakas niyang sinabi. Tara na at tingnan natin. Natural na hinawakan siya ng Old Bishi. Saan ka pupunta? Tapusin mo muna ang larong ito. Tumingin si Yang Kai sa chessboard, at ngumisi. Ang gulo na ng board na ito, paano tayo magpapatuloy sa paglalaro? Sasamahan ko ulit si Senior pag may oras. Walang humpay si Bishi. Mabahong brat. Ang pagdaraya at pagtakas ay hindi magandang bagay. Sumagot si Yang Kai. Una ang mahahalagang bagay, at magkakaroon ng maraming pagkakataon na maglaro muli sa katagalan. Bakit ka ba nagmamadali? Umiling si Bishi. Wala akong pakialam, hindi ka pinapayagang umalis hanggat hindi natatapos ang laro. Si Yang Kai ay pinahiya niya sa maraming pagkakataon nitong mga nakaraang araw. Ang matandang ito ay may masamang ugali ng panunuya kay Yang Kai habang dinudurog siya sa chess, at lubusan itong nag-e-enjoy. Marahil ay naiinip lang siya sa sobrang haba ng tulog niya. Si Yang Kai ay sapat na. Ngayong may dahilan na siya para umalis, bakit siya mananatili? Ngunit ang matanda ay patuloy na nakahawak sa kanya. Walang imek, inilibot ni Yang Kai ang kanyang mga mata bago itinuro si Yuhi. Matanda, kung gusto mong maglaro ng chess, tanungin mo lang siya. Ang mga kasanayan sa Yuhi Chess ay higit na mataas kaysa sa akin. Ituturo niya sa iyo kung gaano kataas ang langit at kung gaano kakapal ang lupa. Ako, napakurap si Yuhi at tinuro ang ilong niya. Tinanggal ni Yang Kai ang kamay ni Bishi sa isang sandali ng pagkagambala, hinayla si Yuhi at itinulak siya pababa sa kanyang upuan, same time na hinihikayat. Mahilig maglaro ng chess ang matandang ito, samahan mo siya. Pero Young Master, ako. Napagdesisyonan na. Si Yang Kai ay hindi nang ahas na manatili pa, at agad na tumakas pagkatapos niyang magsalita. Nagkatitigan sina Yuhi at Bishi. Pagkaraan ng mahabang panahon, pilit na ngumiti si Yuhi. Maging maawen, Senior. Nasa harapan nila ang Star City. Nakatayo sa ibabaw ng Voidland, makikita na ng isa ang outline ng Spirit Province kung saan matatagpuan ito. Kung pag-uusapan, hindi pa nakapunta si Yang Kai sa Void Star City, at hindi pa niya alam ang laki ng sarili niyang Star City hanggang ngayon. Sa hitsura nito ngayon, mukhang hindi kahanga-hanga ang Star City na ito. Kung ikukumpara sa isang ordinaryong katamtamang laki ng Star City, mas mababa pa ito ng kaunti, hindi pa banggitin ang paghahambing nito sa Thousand Bird Star City. Gayunpaman, naniniwala si Yang Kai na sa sandaling lumabas ang balita ng Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill, magiging masikip ang Void Star City. Lumapit ang isang grupo ng mga tao, at inabot ni Yang Kai ang Grand Array, na nagpapahintulot sa kanila na lumipad ng diretso sa Voidland. Si Pang Duo iyon at ang iba pa. Sect Master, naikuyom ni Pang Duo ang kanyang mga kamao. Tumanggo si Yang Kai at nagtanong. Kumusta ang sitwasyon doon? Sumagot si Pang Duo.
Nang dumating ang subordinate na ito at ang iba pa, halos walang laman ang Star City, at kakaunti na lang ang natitira. Tumanggo si Yang Kai, katulad nga ng inaasahan niya. Ang Voidland ay sinalakay ng 100 Sect Alliance, at lahat sana ay sumangayon na ginawa ang Voidland. Dahil itong Void Star City ay ang Star City na nasasakupan ng Voidland, sino ang maglalakas loob na manatili dito? Kung ang 100 Sect Alliance ay dumating upang magdulot ng kaguluhan pagkatapos ng kanilang tagumpay, sino mang may iwan dito ay tiyak na magdaranas ng kalunos-lunos na kapalaran. Ang mga mangangalakal na orihinal na pumasok sa Star City ay sunod-sunod na umatras, kaya natural na hindi masyadong maraming tao ang natitira. Gayunpaman, walang sino man ang mag-aakalang ang 100 Sect Alliance ay ganap na madudurog ng Voidland, na halos ang kanilang buong puwersa ay mapapawi. Maging ang Union Master of Heavenly Sword Union, si Kung Fang, isang 6th grade Heaven Opening Realm Master, ay pinugutan ng ulo ng espada ni Yang Kai at namatay. Ang kasalukuyang gulo sa Void Star City ay dahil sa kawalan ng pag-asa para sa Voidland at kawalan ng kaayusan na napanatili. Pagkadating ni Pang Duo at ng iba pa, agad silang nag-ayos ng sitwasyon. Bagamat ilang araw pa lang, naibalik na ang kaayusan sa Star City, ngunit walang magawa sa makamultong katahimikan dahil sa sobrang kakulangan ng populasyon. Kung magpapatuloy ang sitwasyong ito, hindi magtatagal bago umalis ang lahat ng mga mangangalakal sa Star City, at ang Void Star City ay mananatili lamang sa pangalan. Ngunit ngayong inilipat na ni Yang Kai ang Voidland, at kasama ang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill bilang kanyang alas, ilang sandali na lamang bago muling nabuhay ang kasikatan ng Star City. Idinagdag ni Pang Duo. Golden Light Dock, Soaring Crane Sect, at ang iba pang puwersa ng third class ay lahat ay sumunod sa mga utos at nagdala ng ilang spirit land upang palawakin ang laki ng Star City. Naniniwala ako na hindi ito magtatagal para makumplito. Tumanggo si Yang Kai. Ihandog sa kanila ang aming taos-pusong pasasalamat. Second Manager. Lumapit si Bayan Yuching at nagulat. Sect Master. Bumalik at bigyan sila ng kaunting kabayaran, ang Voidland ay hindi sinasamantala ang iba. Bagamat ang mga third-class sect na ito ay nanumpa ng katapatan sa Voidland, at hindi nang ahas na magreklamo kahit na hindi sila nabayaran, ang mga spirit lands na kanilang inambag ay inalis lahat sa kani-kanilang headquarters o subordinate na universe worlds, na natural na magdudulot ng kaunting pinsala sa kani-kanilang mga pamana. Ito ay maliwanag na magbayad sa kanila ng isang bagay. Natanggap ni Bayan Yuching ang utos at mabilis na kumilos para isagawa ito. Habang sila ay nagsasalita, ang Star City ay nakita ng buo. Imposibleng makaligtaan ng mga cultivator sa Star City ang napakalaking Voidland na naniningil sa kanila sa kawalan. Bakas sa mukha nila ang pagkagulat at pagkalito. Ang ilang mahiyain ay tumakas pa nga, sa takot na ang Voidland ay bumagsak sa Star City. Ayaw nilang mabiktima ng ganitong trahedya. Ang natitirang mga cultivator ay patuloy na nanonood, ngunit mukhang handa silang tumakbo anumang oras. Sa kabutihang palad, malinaw na humihinto ang Voidland, at huminto ito 100 kilometro lamang ang layo mula sa Star City. Ang sitwasyong ito ay nagpaginhawa sa mga balisang cultivator sa Star City na malapit ng tumakas. Ngunit ang sitwasyon sa kanilang harapan ay talagang palaisipan nila. Ano ang nangyayari? Gayunpaman, muli silang namangha nang makita nila ang higanteng pagong sa ibaba ng Voidland. Dahil nahayag na ang tunay na anyo ni Bishi, hindi na siya nag-abala pang itago ang sarili. Malalaman din ito sa madaling panahon, kaya walang kabuluhan ang pagtatago. Gayunpaman, ito ay isang tunay na pambihira na masaksihan ang gayong dambuhalang pagong na lumilipad sa kawalan na may isang dakilang spirit province na nakasakay sa likod nito. Habang ang mga cultivator sa Star City ay nagbubulungan sa kanilang sarili, isang grupo ng mga tao ang biglang lumipad palabas mula sa Voidland at dumiretso sa kanila sa isang masigla at kahangahangang paraan. Ang pinuno ay natural na si Yang Kai, na sinundan ng maraming Heaven Opening Realm Masters sa tabi niya. Hindi nagtagal ay huminto si Yang Kai at ang iba pa sa kalangitan sa ibabaw ng Star City sa harap ng lahat. Sa isang mabilis na pag-scan, kinuha ni Yang Kai ang sitwasyon sa ibaba. Ang kalagayan ng Star City ay hindi masama o mabuti, na inaasahan. Gayunpaman, anuman ang kalagayan nito, mabagal itong bubuo sa hinaharap. Sa karamihan ng tao, isang matandang lalaki ang buong tapang na lumabas, tinuyam ang kanyang mga kamao at binati. Kaya si Master yon. Binabati ng matandang ito si Master yon. Si Yon Xinghua, na nakatayo hindi kalayuan sa likod ni Yang Kai, ay tumingin sa ibaba at nakilala ang lalaki. Kanina pa niya inaalagaan ang Star City, at natural na pamilyar sa mga mangangalakal na ito. Sinulyapan niya si Yang Kai, pagkatapos ay tumanggaw ng nanatiling walang malasakit si Yang Kai. Kaya si Shopkeeper Tong. Sumagot ang Shopkeeper Tong.
Nabalitaan ko na si Master Yon ay nahuli ng mga masasamang manggagawa kamakailan. Ang matandang ito ay hindi mapalagay at gustong tumulong, ngunit walang magawa dahil sa kanyang katandaan at paghina ng lakas. Ngayong nakabalik ng ligtas si Master Yon, sa wakas ay nakahinga na ng maluwag ang matandang ito. Si Master Yon ay talagang isang mabuting tao na biniyayaan ng swerte. Marshall Peak, Kabanata 4340. Mas maanghang ang matandang luya. Mukhang medyo matanda na si Shopkeeper Tong, ngunit isa lamang siyang second grade Heaven Opening Realm Master. Sa unang tingin, para siyang tao mula sa isang hamak na background. Mayroong hindi mabilang na mga cultivator sa Outer Universe, at karamihan ay hindi kasing swerte ng mga disipulo ng Voidland na may magandang cultivation environment at masaganang cultivation resources. Sa limitadong kakayahan at mga mapagkukunan, kahit na maraming magsasaka ang makakarating sa Heaven Opening Realm, ito ay magiging maliit lamang na second grade, at mananatili sila sa grado na iyon hanggang sa sila ay pumanaw. Kahit na sa higit sa 300 na Heaven Opening Realm Masters mula sa Abundance City, 89 sa kanila ay second grade, hindi banggitin ang mga cultivator mula sa ibang mga lugar. Para sa mga taong tulad ni Shopkeeper Tong, isang Heaven Opening Realm Master na walang background at mababang lakas, napakahirap mabuhay sa 3,000 mundo. Nagsumikap siya sa buong buhay niya, ginugol ang halos lahat ng kanyang ipon para lang makapagbukas ng tindahan sa Void Star City at makapagsimula ng maliit na negosyo. Hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa pagkain at tirahan sa ngayon, ngunit ang biglaang kalamidad sa Void Star City ay naitaboy ang karamihan sa mga magsasaka na pumupunta upang mamili o magtrabaho dito. Hindi makatulog ang Shopkeeper Tong dahil sa pagkabalisa nitong mga araw na ito. Anong negosyo ang kaya niyang gawin kapag ang Star City ay tiwangwang? Kung wala siyang negosyo, paano siya mabubuhay sa hinaharap? Gusto niyang umalis, ngunit saan siya pupunta? Wala na siyang sapat na pondo para mag-set up ng isa pang tindahan sa ibang lugar, at hindi niya matiis na bitawan ang isa na ginugol niya sa halos lahat ng naipon niya sa buhay upang bilhin. Masasabing karamihan sa mga nagsasaka na natitira pa sa Star City ay kapareho ng sitwasyon ni Shopkeeper Tong. Mahirap sabihin kung totoo o hindi ang kanyang intensyon na tulungan si Yun Xinghua, ngunit hindi mali na taos-puso siyang umaasa na babalik si Yun Xinghua. Ang batas at kaayusan ng Star City ay pinamahalaan ng maayos noong si Yun Xinghua ang namumuno, kaya kahit papaano ay walang dumating para manggulo noong panahong iyon. Matapos mahuli si Yun Xinghua, bumagsak ang negosyo ni Shopkeeper Tong, at panapanahong naaakit ang mga bastos sa walang bantay na Star City, na nagdulot sa kanya ng labis na problema kaya kailangan niyang panatilihing sarado ang kanyang tindahan. Sa makatuwid, ang kanyang mga salita ay tila tunay na taos-puso. Pagkatapos magsalita, muling kinuyam ng Shopkeeper Tong ang kanyang kamao. Master Yon, ang Star City ay magulo ngayon. Ang matandang guro na ito ay nakikiusap kay Master Yon na tumayo at pamunuan ang sitwasyon ng mabilis. Sa likod ng Shopkeeper Tong, sunod-sunod na kinuyam ng isang grupo ng mga tindero ang kanilang mga kamao. Pakisuyo po kayo sa sitwasyon, Master Yon. Narinig ni Yun Xinghua ang mga salita at sumagot. Mga shopkeeper, mangyaring manatiling kalmado. Dumating na ngayon si Sect Master Yang, ang Sect Master ng Voidland, para ayusin ang sitwasyon sa Star City. Ang Yun ay simpleng subordinate ni Sect Master at sumusunod lang sa utos. Bagamat maraming mga shopkeeper ang nakapansin kay Yang Kai na pinamumunuan ang grupong ito, hindi nila siya kilala, kaya't si Yun Xinghua lang ang kanilang matutugunan. Ngayon nakikinig sa pagpapakilala ni Yun Xinghua, lahat sila ay kinuyam ang kanilang mga kamao upang salubungin siya ng sabay-sabay. Pagbati, Sect Master Yang. Kitang-kita ang aura ng Emperor Realm ni Yang Kai, ngunit sa kabila noon, wala sa maraming low-grade Heaven Opening Realm Masters na naruroon ang minamaliit siya. Upang mamuno sa napakalaking grupo ng Heaven Opening Realm Masters, ang pagkakakilanlan at katayuan ni Yang Kai ay wala ng kinalaman sa kanyang cultivation. Bukod dito, kahit na si Yun Xinghua, isang marangal na 4th grade Heaven Opening Realm Master, ay nag-claim na siya ay isang subordinate lamang ng binatang ito, paano sila maglalakas loob na ituring siya bilang isang ordinaryong Emperor Realm Jr. Bahagyang tumango si Yang Kai. Naiintindihan ng haring ito ang lahat ng iyong alalahanin, ngunit mangyaring makatiyak. Ang dahilan kung bakit nag-migrate ang Voidland dito ngayon ay para buhayin itong Star City. Nang marinig ng lahat ang mga salita, nagkatinginan sila at tuwang-tuwa. Noong una ay hindi nila naiintindihan kung bakit kailangang lumipat ang Voidland sa headquarters nito, ngunit ngayon ay nabalitaan nilang lahat ito ay para buhayin ang Star City, kaya paanong hindi sila magiging masaya. Damang-dama nila ang determinasyon ng Voidland mula sa gawaing ito lamang. Pagkatapos ng lahat,
ang Voidland ay isang second-class Great Force na may maraming Heaven-opening Realm Masters. Kung sila ay tumutok sa muling pagbuhay sa Star City, ang sitwasyon ay hindi dapat maging masyadong masama sa hinaharap. Nag-aalalang tanong ng isa pang tao. Sect Master Yang, narinig ko na maraming dakilang puwersa na pinamumunuan ng Heavenly Sword Union ang nagdudulot ng gulo sa Voidland. Ano ang sitwasyon ngayon? Kung sila ay maghahanap buhay sa Void Star City sa hinaharap, makatwiran lamang na bigyang pansin nila ang mga relasyon na mayroon si Voidland, upang hindi maapektuhan ng kanilang mga alitan. Ngumisi si Yun Xinghua. Ang grupong iyon ng kaawa-awang mga mahihina. Ano kayang ginawa nila? Ang Union Master of Heavenly Sword Union, Kung Fang, ay pinugutan ng ulo ni Sect Master Yang, at ang 100 Sect Alliance ay nabura. Malakas na umalangaw-ngaw ang mga hiyawan at hingal habang natulala ang lahat. Bagamat nakatanggap ang Star City ng mga katulad na chismis na ang 100 Sect Alliance ay inalis, at maging si Kung Fang ay napatay, wala pang nagkumpirma sa kanila. Ang insidente ay nangyari hindi pa matagal na ang nakalipas, kaya ang balita ay hindi pa ganap na kumalat, dahil dito, walang nakakaalam ng buong detalye ng nangyari. Ngunit dahil sinabi ni Yun Xinghua, hindi ito dapat mali. Gaano kalakas ang Voidland na maging ang 100 Sect Alliance ay nalipol, habang si Kung Fang, isang 6th grade Heaven Opening Realm Master, ay pinatay. Kung totoo ang lahat ng ito, ang Voidland ay talagang isang mataas na second-class Great Force. Bukod sa Cave Heavens at Paradises, malamang na walang mas makapangyarihang pag-iral kaysa Voidland sa 3,000 Worlds. Ang lakas ng Voidland ay natural na nagbigay sa mga taong ito ng pakiramdam ng seguridad. Ang shopkeeper Tong at ang iba pa ay agad na natuwa, lihim na nadama na ang kanilang desisyon na huwag talikuran ang kanilang mga negosyo ay tama. Malakas na umalangaw-ngaw ang boses ni Yang Kai. Ang Star City ay nasa wasak na ngayon, at kami, ang Voidland, ay may intensyon na baguhin ito ng buo. Siyempre hindi kami mabibigo. Ikinatutuwa ng haring ito na pinili mong manatili at magtiis sa panahong ito ng kahirapan sa Voidland. Para magpasalamat sa inyong lahat, ang haring ito ay nagpasya na pagkatapos ng 3 araw, isang auction ang gaganapin ng Voidland, at lahat ay iniimbitahan na dumalo. Nagtaka ang shopkeeper Tong. Auction. Maaari ko bang tanungin kung ano ang planong i-auction ni Sect Master Yang? Bahagyang ngumiti si Yang Kai at bahagyang sumagot. Isang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill. Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill. Ang ilan ay naguguluhan. Malinaw, hindi pa nila narinig ang tungkol sa Spirit Pill na ito dati, na hindi kakaibang makita kung paano ito esensyal na nawala sa loob ng libu-libong taon. Maliban na lang kung ang isa ay napakaraming kaalaman sa Spirit Pills, bihirang may makakarinig tungkol dito. Gayunpaman, kahit na ang bilang ng mga taong naruroon ay hindi marami, mayroon pa ring ilan na nakakaalam tungkol sa Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill, kaya narinig ang mga hingal na nagmumula sa paligid ng karamihan. Hindi masyadong nagpaliwanag si Yang Kai, at simpleng sumagot. Pagkalipas ng 3 araw, kung malaya ka, mangyaring sumali sa kasiyahan. Baka may masayang sorpresa para sa ilan sa inyo. Pagkasabi nito ay umalis na siya, pinangunahan ng grupo ng mga tao na ipagpatuloy ang pag-survey sa sitwasyon sa Star City. Pagkaalis ng lahat mula sa Voidland, ang mga cultivator na naiwan sa likuran ay nasa sabik na bulungan. Dahil alam ng ilang tao ang tungkol sa kamanghamanghang epekto ng Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill, natural na mabilis na kumalat ang impormasyon, at sa ilang sandali, ang lahat ng mga magsasaka ay may mga mukha ng hindi makapaniwala. Karamihan sa mga cultivator na ito sa Star City na nasa Emperor Realm lamang at walang mahusay na kakayahan. Kung gusto nilang makapasok sa Heaven Opening Realm, tiyak na mahaharap sila sa malalaking panganib. Ang isang pabaya na pagkakamali ay maaaring magbuwis ng kanilang buhay. Gayunpaman, sa tulong ng isang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill, ang kanilang mga pagkakataon para sa tagumpay ay lalago ng malaki. Sino ba naman ang hindi magagalaw sa ganitong pagkakataon? Hindi pa banggitin ang mga cultivator ng Emperor Realm, maging si Shopkeeper Tong at ang iba pang mga mangangalakal ng Heaven Opening Realm ay labis na nasa sabik. Maaaring nakasulong na sila sa Heaven Opening Realm, ngunit sino sa kanila ang walang disipulo o mga inapo? Gayunpaman, sa pag-iisip ng kahalagahan at pambihira ng Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill, ang mga taong ito ay medyo nasaraan ng loob. Kung wala ang milyon-milyong Heaven Opening Pills, ito ay magiging isang panaginip lamang na makuha ang kanilang mga kamay sa gayong kayamanan. Sa dami ng tao, matagal na tumahimik si Shopkeeper Tong bago niya biglang hinampas ang magkabilang pisngi niya at tinawag ang isang binata. Hair, mabilis na likidahin ang lahat sa tindahan, kahit na kailangan nating tumanggap ng kaunting kawalan. Mahalagang i-convert natin ang lahat ng mayroon tayo sa Heaven Opening Pills sa lalong madaling panahon.
Napatigil si Tonghi matapos marinig ang utos. Lolo, sasali ka ba sa auction ng spirit pill? Huwag mong sabihin sa akin na nauumay ka na. Hindi mo ba narinig ang shopkeeper Chen at ang iba pa? Sinabi nila na ang bagay na ito ay lubhang mahalaga at maaaring nagkakahalaga ng 10-10 milyong heaven opening pills. Paano tayo makakaipon ng napakaraming pills? Idiot, itinaas ng shopkeeper Tong ang kanyang kamay at kinamot ang ulo ng bata. Ang spirit pill na ito ay talagang napakahalaga, ngunit sa isang auction ay nangangailangan pa rin ito ng isang tao na magtaas ng presyo nito. Ang natitira na lang sa Star City na ito ay mga desperado at naghihikahos. Kaya, gaano sila kay Aman? Kung gusto nating mag-bid para sa spirit pill na iyon, hindi natin kailangan ng 10-10 milyon, kailangan lang nating maging mas mayaman kaysa sa iba. Naningkit ang mga mata ni Tonghi. May sense ang sinasabi ni Lolo. Isa ka talagang matandang Zoro. Ga. Muling ipinihit ni Tonghi ang kanyang ulo bago siya matapos, kaya mabilis niyang binanggit. Tulad ng inaasahan, mas maanghang ang matandang luya. Lolo, aalis na po ako. Pagkasabi nun ay tumalikod na siya at tumakbo papunta sa tindahan nila, pero ilang hakbang pa lang ay tumalikod na siya. Sumimangot ang shopkeeper Tong. Bakit ka bumalik, Lolo? Bigla kong napagtanto na hindi ito tama. Dahil ang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill ay napakahalaga, paano ito hahayaan ng Voidland na mahulog sa mga kamay ng mga tagalabas? Tiyak na may magtataas ng presyo sa auction. Iniisip ng apo na ito na ang Spirit Pill ay babalik sa Voidland. Ang shopkeeper Tong ay tumingin sa kanyang apo na may kasiyahan na nakangiti. Ang iyong mga alalahanin ay hindi walang dahilan. Tinanong ni Tonghi, kung gayon, mag-iipon pa ba tayo ng pera? Baka mauwi na lang tayo sa pag-uupit ng balahibo at babalikan tayo ng gupit. Ngumiti ang shopkeeper Tong at sumagot. Kung ito ay mga normal na panahon, maaaring hindi man lang maglakas loob ang iyong lolo na pagimbutan itong Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill, ngunit iba na ngayon. Ngayon, ang kasikatan ng Void Star City ay nasa lahat ng oras na mababa. Dahil gusto ni Sect Master Yang na pasiglahin muli ang lugar na ito, kakailanganin niya ng isang bagay na malaki para simulan ang pag-akit ng mga tao pabalik. Ang pag-auction nitong Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill ay ang kanyang paraan ng pagkuha ng katanyagan para sa Void Star City, kaya natural na kailangan niyang isaalang-alang ang mga pangyayari. Pag-isipan nito, kung ang salita ng Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill ay kumalat mula sa Star City na ito, ang 3,000 mundo ay tiyak na mayayanig, at marami ang lalapit upang mag-imbestiga. E ano ngayon? Natarante si Tonghi. Nagpatuloy ang shopkeeper Tong. Kung gusto ni Sect Master Yang na buhayin ang kasikatan ng Star City, ang una niyang aksyon ay hindi maaaring mag-auction. Ito ang kanyang pampublikong painaya, kaya't hindi siya maaaring magpakita ng panloloko o pag-uugali. Kung hindi, sino ang maglalakas loob na pumunta dito sa hinaharap? Nag-isip si Tonghi sandali, at sumang-ayon na makatwiran ang sinabi ng kanyang lolo, ngunit nakaramdam pa rin siya ng insecure. Pero lolo, maliit na negosyo lang ang pinapatakbo namin. Hindi namin kayang bayaran ang isang aksidente. Isang matalas na liwanag ang bumungad sa mga mata ni shopkeeper Tong, at bahagyang ngumiti. Sa napakagandang pagkakataong nakaupo sa harap mo, paano ka makakaasa na maging matagumpay kung hindi ka man lang manggahas na sumugal dito? Hair, ang iyong kakayahan ay medyo mahusay, at kung mayroon kang sapat na mga mapagkukunan, dapat mong pinuhin ang mga 4th grade upang makamit ang 4th grade heaven opening realm sa hinaharap. Sa kakayahan ni Lolo, walang paraan na matugunan ko ang iyong mga pangangailangan sa paglilinang. Kung gagawin natin ito ng tama, hindi banggitin ang 4th grade, kahit na ang 5th grade resources ay hindi mo maaabot.